Kamusta mga ka-daily? Ang video ng ating ibabahagi ngayon ay nagmula sa isang comment ng isa nating ka-daily doon sa nakaraan nating mga video. Siguro siya ay isa ring breadwinner sa kanilang pamilya na talagang humihingi ng mensahe at gabay mula sa atin dahil sa bigat na mga responsibilidad sa buhay gaya ng mga unexpected na mga bayarin, tuition ng mga kapatid at tungkol sa mga allowances. Kaya naman, ang gabay na ito ay para sa inyong lahat na lumalaban ng mga breadwinner para sa financial growth at personal growth na rin. Pakiramdam ay nag-iisang pasan ng mga mabibigat na responsibilidad at minsan ay nakakaramdam ng mga pagkapagod na sa buhay. Pag-uusapan natin ang mga practical at legit na diskarte para maging matagumpay na breadwinner nang hindi ka ma-burnout. Handa ka na ba ka-daily? Pero bago natin simulan, kung pwede pakilike ang video na ito para mas ma-inspire pa kami patuloy na gumawa ng mga puno at siksik na mga aral na mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Tara, simulan na natin. Aral number 1, paano mag-say no nang hindi nagmumukhang masama? Ka-daily, aminin natin na ang pinakamahirap na part ng pagiging breadwinner ay hindi yung mismong pagtatrabaho, kundi yung moment na kailangan mong sabihing wala muna o hindi muna pwede. Napakahirap tanggihan ni Lola na nanghihingi ng pampustiso o ni pinsan na gustong mangutang para sa bagong phone, lalo na kung nakasanayan nila na ikaw ang laging takbuhan at sumasalo sa lahat. Ang ending, kahit sagad na ang budget mo para sa kuryente at pambili ng bigas, pipilitin mo pa ring mag-abot dahil ayaw mong bansagang madamot o walang utang na loob. Pero alam mo ba na sa bawat yes na binibigay mo sa kanila na hindi mo naman talaga kaya, ay isang malaking no ang binibigay mo sa sarili mong peace of mind at financial security. Kailangan mong ma-realize na ang pag-set ng boundaries ay hindi pagiging selfish, kundi isang paraan ng survival para hindi ka ma-burnout at tuluyang maubos bago mo pa maabot ang mga pangarap mo. Isipin mo na lang, kung ikaw ay isang baso ng tubig na laging pinagdidiligan sa lahat, darating ang oras na matutuyo ka at wala ka nang maibibigay kahit kanino, kaya dapat matuto kang magtira para sa sarili mo. Ang unang step para magawa ito ng tama ay ang pag-set ng tinatawag nating family financial transparency, kung saan hindi ka lang basta taga-abot ng pera, kundi isa kang manager na nagpapaliwanag ng sitwasyon. Huwag mong itago ang hirap. Ipakita mo sa kanila ang breakdown ng monthly bills, ang presyo ng kilo ng asukal, at kung magkano na lang ang natitira sa sahod mo pagkatapos ng lahat ng kaltas. Kapag nakita ng mga kapatid o magulang mo ang resibo, mas maiintindihan nila na hindi ka isang unlimited ATM machine na pwedeng pindutin anytime na may gustong bilhin. Gamitan mo ito ng tamang diskarte. Kausapin sila ng mahinahon pero firm. Sabihin mo na gusto ko kayong pagbigyan, pero ito lang ang nakalaan sa budget natin para sa month na ito. Sa ganitong paraan, binibigyan mo sila ng reality check na ang bawat pisong nilalabas mo ay may pinatutunguhan at may limitation. Hindi mo kailangang maging galit, kailangan mo lang maging tapat para hindi sila mag-expect ng sobra-sobra na hahantong lang sa disappointment ng magkabilang panig. Para mas maging practical, ka-daily, mainam na magkaroon ka ng fixed schedule kung kailan ka lang magbibigay ng allowances o panggastos para maiwasan ng mga biglaang emergencies na madalas ay hindi naman talaga emergency. Halimbawa, tuwing 15 at 30 lang ang bigayan at kapag lumampas o pumatak sa gitna ng petsa ang healing, kailangang maghintay hanggang sa susunod na cut-off. Ito ay isang training para sa iyong pamilya na matutong mag-budget ng kung anong meron sila at huwag umasa na lagi kang handang sumalo tuwing sasablay sila sa gastos. Alam nating lahat na sa kulturang Pinoy, ang breadwinner ay parang superhero pero kahit si Superman ay may kryptonite at ang sa atin ay ang kawalan ng sistema sa pera. Kapag may sinusunod kayong pattern, mas madali mong mababantayan ang flow ng pera mo at masiguradong hindi ka kakapusin para sa mga mandatory na bayarin gaya ng rent o tuition. Isang malaking relief ito sa pakiramdam dahil alam mong kontrolado mo ang sitwasyon at hindi ka laging nagugulat sa mga biglaang texts
na humihingi ng pambili ng load or pangmeryenda. Minsan, ang pinaka-effective na paraan ay ang paggamit ng no power na may kasamang alternative solution para hindi masyadong masakit sa kalooban ng pinagtatanggihan. Imbes na sabihing ayoko o hindi pwede, subukan mong sabihin na hindi ko kaya ang amount na yan ngayon, pero pwede nating pag-ipunan sa susunod na buwan. O kaya naman ay hindi pera ang maibibigay ko pero matutulungan kitang humanap ng part-time job. Sa ganitong approach, pinapakita mo na concerned ka pa rin, pero hindi ka magiging sacrificial lamb para lang mapagbigyan ng gusto nila. Maraming breadwinner ang bumabagsak sa utang dahil nahihiyang tumanggi sa kamag-anak, kaya sila ang naglo-loan para sa ibang tao na sa huli ay sila rin ang nagbabayad dahil hindi naman seryoso ang nanghiram. Huwag kang papayag na ang pangalan mo ang masira sa bangko o sa mga app gaya ng ShopeePay o Lazada dahil lang sa hiling ng iba na hindi naman essential. Protektahan mo ang credit score mo at ang integridad mo dahil sa huli, ikaw lang din ang mag-isa na mag-aayos niyan kapag nagkaproblema. Sa huli, ka-daily, tandaan mo na ang pagmamahal sa pamilya ay hindi sinusukat sa dami ng perang na ibibigay mo, kundi sa kalidad ng buhay at values na naituturo mo sa kanila. Ang pagiging firm sa iyong boundaries ay isang paraan ng pagtuturo sa mga kapatid mo na maging independent at matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Huwag mong hayaang maging enabler ka ng katamaran o kawalan ng diskarte ng mga tao sa paligid mo dahil lang sa takot kang hindi ka nila mahalin o i-validate bilang mabuting anak. Ang tunay na matibay na breadwinner ay yung marunong magbalanse ng emosyon at logic, yung hindi nadadala sa mga drama, pero laging handang tumulong sa tamang paraan at sa tamang oras. Pag-isipan mo ito, mas maganda nang tawagin kang strikto ngayon pero stable ang finances nyo, kaysa naman sobrang bait mo nga pero baon naman kayo sa utang at walang direksyon ang kinabukasan. Kayang-kaya mo yan, kailangan mo lang simulan ang unang hindi para sa mas magandang oo sa hinaharap. Aral number 2. Ang invisible fund, ang diskarte sa mga hindi inaasahang bayarin. Ka-daily, alam mo ba yung feeling na kapag akala mo okay na ang lahat dahil nakapag-budget ka na, bigla namang may magkakasakit, masisiraan ng gripo, o may biglang project na kailangang bayaran sa school? Ito yung mga tinatawag nating budget wreckers na madalas maging sanhi ng stress nating mga breadwinner dahil hindi naman natin sila naisama sa listahan ng bills sa simula ng buwan. Ang problema kasi sa atin, madalas nating ituring na emergency ang lahat ng bagay kahit ang totoo ay kulang lang tayo sa paghahanda para sa mga hindi maiiwasang realidad ng buhay. Ang karaniwang hugot ng mga breadwinner, ang daming unexpected na bayarin aside from regular bills at tuition. Kaya naman napakahalaga na magkaroon ka ng tinatawag nating invisible fund o yung pondo na hindi mo nakikita sa daily budget mo pero laging handang sumalo sa iyo kapag ang tadhana ay nagbiro na naman. Hindi ito kailangang malaking halaga agad. Ang mahalaga ay ang consistency mo na magtabi kahit pa barya-barya lang dahil ang maliliit na ipon kapag pinagsama-sama ay magiging malaking salbabida sa oras ng kagipitan. Ang sikreto sa pagbuo ng pondong ito ay ang paggamit ng tinatawag nating micro-savings strategy, kung saan itatago mo ang pera sa paraang hindi mo mararamdaman na nababawasan ng iyong panggastos. Isipin mo na lang, ka-daily, kung magtatabi ka ng 50 pesos araw-araw mula sa iyong pamasahe o merienda, sa loob ng isang buwan ay meron ka ng 1,500 pesos na pwedeng ipangtustos sa biglaang gamot or minor repair sa bahay. Minsan kasi, masyado tayong nakafocus sa pag-iipon ng malakihan, kaya kapag wala tayong extra na 1,000 pesos, hindi na tayo nag-iipon sa takot na balewala lang ito. Pero sa totoo lang, ang barya sa bulsa mo na madalas mong pambili ng kape o yosi ay sapat na para makabuo ng safety net para sa pamilya mo. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng paunti-unti dahil sa huli, ang mga barya na ito ang magliligtas sa iyo mula sa pangungutang sa mga online lending apps na may matataas na interest na lalong maglulubog sa iyo sa hirap.
Para hindi ka matuksong gastusin ang invisible fund mo, gamitin mo ang diskarte ng automatic transfer o digital banking apps na may features na parang vault o separate pockets. Sa bawat sahod mo, bago mo pa man mahawakan ng pera para sa bills, iset mo na automatikong mapunta ang certain amount sa isang account na wala kang ATM card o mahirap i-withdraw. Maraming digital banks ngayon sa Pilipinas na nag-o-offer ng high interest rates para sa mga ganitong uri ng savings, kaya habang natutulog ang pera mo, unti-unti rin itong lumalago ng kusa. Kapag naka-automate ang iyong ipon, inaalis mo ang human error or yung tendency natin na mag-isip kung magtatabi ba tayo o hindi dahil automatic na itong gagawin ng system para sa iyo. Isang malaking ginhawa ito sa isip dahil alam mong kahit maging busy ka sa trabaho or sa pag-aasikaso sa mga kapatid, may isang system na nagtatrabaho sa background para masiguradong protektado ang financial future mo. Dapat din nating matutunan, ka-daily, ang tinatawag na utility buffer, kung saan dadagdagan mo ng 5% to 10% ang budget mo para sa mga basic utilities gaya ng kuryente at tubig. Alam nating lahat na pabago-bago ang presyo ng bilihin at hindi laging pareho ang konsumo natin sa bahay, lalo na kapag summer o kapag may okasyon. Sa halip na saktong-sakto ang ilaan mo, lagyan mo ito ng kaunting allowance para kung sakaling tumaas ang bill, hindi ka na maghahanap kung saan kukunin ang kulang. At kung sakali namang mas mababa ang bill kaysa sa inilaan mo, yung sobrang pera ay huwag mong gastusin sa luho. Ilipat mo ito agad sa iyong invisible fund para lalong lumakas ang iyong buffer. Ang ganitong mentalidad ay nagtuturo sa iyo na maging proactive sa halip na reactive at binabawasan nito ang tsansa na mabigla ka sa mga sitwasyon na normal namang nangyayari sa bawat household sa Pilipinas. Sa huling bahagi, ka-daily, kailangan mong magkaroon ng cash-on-hand policy para sa mga extreme emergencies kung saan hindi gumagana ang teknolohiya gaya ng offline ang ATM o brownout, kaya hindi magamit ang digital wallets. Magtago ka ng maliit na halaga sa isang secret spot sa bahay na ikaw lang ang nakakaalam at gamitin mo lang ito kung buhay at kamatayan na ang usapan o kung talagang wala ng ibang choice. Marami na tayong kwento na narinig tungkol sa mga breadwinner na hindi nakabili ng emergency, na gamot dahil lang down ang system ng bangko, at ayaw nating mangyari yan sa iyo. Tandaan mo na ang pagiging breadwinner ay parang pagiging piloto. Kailangan mo ng maraming backup plan para masiguradong safe ang landing ng pamilya mo kahit anong unos ang dumating. Sa pagkakaroon ng maayos na invisible fund, hindi ka lang basta nagtatabi ng pera, kundi bumibili ka rin ng katahimikan ng loob para sa iyong sarili at para sa mga taong umaasa sa iyo. Aral number 3, High Leverage Digital Skills. Ang diskarte para sa extra income. Ka-daily, sa panahon ngayon, hindi na sapat na isa lang ang pinagkakakitaan nating mga breadwinner, lalo na't habang tumatagal ay lalong nagmamahalan ang bilihin at lumalaki ang pangangailangan ng pamilya. Alam mo ba na ang mga skills na ginagamit mo sa araw-araw, gaya ng pag-oorganisa ng schedule, pag-manage ng budget, o kahit ang husay mo sa pag-e-explain ng mga bagay-bagay, ay pwedeng-pwedeng pagkakitaan online? Huwag mong isipin na kailangan mong maging sobrang talino sa math o computer para makapag-sideline sa internet. Ang kailangan mo lang ay ang tamang diskarte sa paggamit ng digital tools na available na sa harap mo. Sabi doon sa nag-comment, ang daming unexpected na gastusin gaya ng tuition at allowance ng mga kapatid. Kaya ang pagkakaroon ng extra income stream ay hindi na lang option kundi isang necessity para hindi tayo laging gipit. Isipin mo na lang na ang bawat oras na ginugugol mo sa pag-scroll sa social media ay pwedeng maging oras para sa pag-aral ng high leverage skills na magdadala ng dollars sa bulsa mo. Ang unang step dito ka-daily ay ang pag-monetize sa iyong routine o yung mga bagay na ginagawa mo na naman talaga pero hindi mo lang namamalayan na may market pala. Halimbawa, kung mahusay kang mag-budget gaya ng pag-asikaso mo sa mga resibo at bills ng pamilya mo, pwede kang gumawa ng simpleng budget templates o guides
at ibenta ito bilang digital products. Hindi mo kailangang mag-stock ng physical items o mamuhunan ng malaki. Kailangan mo lang ng diskarte sa paggawa ng digital files na makakatulong din sa ibang tao na hirap mag-handle ng pera. Ito ang kagandahan ng digital world. Gagawin mo ang trabaho ng isang beses, pero pwede mo itong ibenta ng paulit-ulit sa iba't ibang tao habang natutulog ka o habang nasa main job ka. Sa ganitong paraan, unti-unti mong nabubuo ang iyong passive income na siyang magiging sandigan mo kapag may mga biglaang gastusing dumating na hindi nasakop ng iyong regular na sahod. Mainam din na i-explore mo ang tinatawag nating remote side hustles na gumagamit ng artificial intelligence o AI tools para mapabilis ang trabaho mo. Ngayon, hindi mo na kailangang maging pro editor para makagawa ng quality videos o maging writer para makabuo ng magagandang scripts. Nandyan na ang mga AI tools na pwedeng tumulong sa iyo sa pag-prompt at pag-generate ng content. Pwede kang pumasok bilang virtual assistant o content creator sa mga platforms gaya ng YouTube o TikTok at gamitin ang mga tools na ito para maging mas efficient. Isipin mo ka-daily, kung dati ay aabutin ka ng 5 oras sa paggawa ng isang task, ngayon ay kaya mo na itong tapusin sa loob ng 1 hour dahil sa tulong ng teknolohiya. Ang natitirang oras mo ay pwede mong gamitin para kumuha pa ng ibang clients o kaya naman ay para makapagpahinga at makasama ang mga kapatid mo nang hindi mo iniisip ang trabaho. Isa pang malupit na diskarte ay ang skill stacking o ang pagsasama-sama ng iyong kasalukuyang trabaho at ng mga bagong digital skills na natututunan mo. Halimbawa, kung ikaw ay isang teacher or office worker, pwede mong gamitin ang iyong expertise para magturo online o gumawa ng mga specialized courses para sa mga foreign students o clients. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa kung ano lang ang nakasulat sa job description mo sa kumpanya. Ikaw ay isang brand at ang bawat skill na nadaragdag sa iyo ay nagpapataas ng iyong value sa market. Kapag mas mataas ang value mo, mas may karapatan kang humingi ng mas malaking sahod or fee at mas madali mong matutustusan ang mga pangangailangan sa bahay nang hindi ka nagpapaalipin sa overtime. Tandaan mo na ang pinakamahalagang investment mo ay ang iyong sarili, kaya huwag kang manghinayang na maglaan ng konting panahon para mag-upskill sa mga bagay na in-demand sa modernong mundo. Sa huli, ka-daily, ang layunin natin ay hindi lang basta kumita ng pera, kundi ang magkaroon ng financial breathing room para hindi tayo laging isang kahig, isang tuka. Ang pagpasok sa digital business o freelancing ay nangangailangan ng pasensya at disiplin, lalo na't ikaw din ang mag-aasikaso ng sarili mong oras habang binabalanse ang responsibilidad sa pamilya. Huwag kang matakot magsimula sa maliit, kahit ang pinakasikat na digital entrepreneurs ay nagsimula rin sa zero knowledge at dumaan sa maraming pagkakamali. Ang mahalaga ay bukas ang isip mo sa mga bagong oportunidad at hindi ka natatakot subukan ang mga bagay na akala mo ay para lang sa mga taga-ibang bansa. Kayang-kaya nating mga Pinoy na makipagsabayan sa global market, kailangan lang nating gamitin ang ating natural na pagiging masipag at madiskarte para sa ating ikauunlad at para sa kinabukasan ng mga taong umaasa sa atin. Aral number 4. Mental fortitude, pag-iwas sa breadwinner burnout. Ka-daily, aminin natin na kung minsan pakiramdam mo ay pasan mo ang buong mundo at wala ka ng karapatang mapagod dahil maraming umaasa sa iyo. Napakahirap magkunwaring malakas sa harap ng mga kapatid at magulang, lalo na kapag ang bulsa mo ay butas na at ang isip mo ay gulong-gulo na sa dami ng iniisip na bayarin. Pero alam mo ba, ang pagiging breadwinner ay hindi isang sprint kundi isang marathon. Kung ibubuhos mo ang lahat ng lakas mo sa simula ng walang pahinga, siguradong hihimatayin ka bago mo pa marating ang finish line. Sabi doon sa comment, ang bigat ng responsibilidad lalo na kapag walang katuwang na magulang ay talagang nakaka-drain ng mental na aspeto. Kaya naman, ang pangangalaga sa iyong mental health ay hindi isang luho,
kundi isang obligasyon para manatili kang matatag at epektibo sa iyong tungkulin bilang haligi ng inyong tahanan. Ang unang diskarte para hindi ka sumabog, ka-daily, ay ang pag-schedule ng tinatawag nating me time. Kahit 30 minutes lang bawat araw na wala kang iisiping trabaho o problema sa bahay. Gamitin mo ang oras na ito para gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Pwedeng magkape ng tahimik, mag-exercise, o kahit manood lang ng mga nakakatawang videos online para ma-reset ang utak mo. Huwag kang makaramdam ng guilt kung naglalaan ka ng oras para sa sarili mo. Tandaan mo na hindi ka makakapag-serve mula sa isang empty cup. Kapag ang isip mo ay relax, mas nagiging malinaw ang iyong pagpapasya at mas madali mong mahahanapan ng solusyon ang mga unexpected na bayarin na madalas magbigay sa iyo ng kaba. Isipin mo na ang oras na ito ay parang pag-charge ng iyong internal battery para magkaroon ka ulit ng energy na harapin ang mga hamon ng susunod na araw. Isa pang mahalagang lesson ay ang delegation of tasks o ang pagbabahagi ng responsibilidad sa mga kasama mo sa bahay para hindi lahat ng bigat ay nasa balikat mo lang. Hindi porke ikaw ang nagpapasok ng pera ay ikaw na rin dapat ang maglalaba, magluluto at maglilinis ng buong bahay. Kailangang matutong tumulong ang mga kapatid mo sa mga gawaing bahay. Turuan mo silang magkaroon ng accountability dahil ang pagiging breadwinner mo ay isang team effort, hindi isang one-man show kung saan ikaw ang bida at ikaw din ang crew. Kapag nakikita ng pamilya mo ang effort na binibigay mo, at nakikibahagi sila sa pagpapatakbo ng inyong household, mas gagaan ang iyong pakiramdam at mababawasan ang resentment na pwedeng mabuo sa loob mo. Ang pagtutulungan ay hindi lang nakakabawas ng physical na pagod, kundi nagpapatibay din ito ng inyong samahan bilang magkakapatid na lumalaban sa hirap ng buhay. Huwag mo ring kalimutan ang mental health check sa pamamagitan ng paghahanap ng mapagkakatiwalaang kaibigan o mentor na pwedeng pagsabihan ng iyong mga hinaing at bigat na nararamdaman. Minsan, sapat na yung may makikinig sa'yo at magsasabing gets kita laban lang para maramdaman mong hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Huwag mong kimkimin ang lahat ng stress dahil ang emotion na hindi na ilalabas ay parang pressure cooker na pwedeng sumabog sa maling oras at maling tao. Kung kailangan mong umiyak o maglabas ng galit, gawin mo ito sa tamang lugar at paraan para gumaan ang iyong kalooban at makapag-isip ka ng tama. Tandaan mo na ang pag-amin na nahihirapan ka ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng iyong pagiging tao na may limitasyon din at nangangailangan ng suporta mula sa iba. Sa huli, ka-daily, dapat mong unahin ang iyong physical health dahil kapag ang breadwinner ang nagkasakit, ang buong pamilya ay siguradong apektado at mas malaking gastos ang kakaharapin nyo. Huwag tipirin ang sarili sa pagkain ng masustansya at siguraduhing nakakakuha ka ng sapat na tulog kahit gaano pa kabisi ang iyong schedule sa trabaho at side hustles. Isipin mo na ang katawan mo ang iyong money-making machine. Kaya kung hindi mo ito aalagaan ng tama, titigil ito sa pag-function at lahat ng pangarap mo para sa iyong mga kapatid ay pwedeng maantala. Palaging i-celebrate ang iyong mga small wins, kahit yung simpleng pagbabayad ng kuryente, ng on-time, o ang pagtatapos ng isang mahirap na task sa trabaho, dahil deserve mong bigyang pugay ang iyong sariling sipag. Manatili kang matatag, ka-daily, dahil ang iyong mental fortitude ang magiging pundasyon ng tagumpay na hindi lang para sa iyo, kundi para sa buong pamilyang iyong pinoprotektahan. Aral number 5, Strategic Ipon Hacks, ang seguridad sa kinabukasan ng mga kapatid. Ka-daily, ang isa sa pinakamalaking hamon nating mga breadwinner ay kung paano masisiguro na hindi lang tayo basta surviving ngayon, kundi thriving din ang mga kapatid natin sa hinaharap. Alam nating lahat na ang education ang pinakamagandang pamana, pero sa totoo lang, ang tuition fees at daily allowance ay parang mga higante na unti-unting umuubos sa ating lakas at budget.
Ang mga unexpected na bayarin sa school at allowances, kagaya ng sabi doon sa comment ng isa nating ka-daily, ang madalas na nagpapasakit sa ulo ng mga katulad nating walang katuwang na magulang. Kaya naman, kailangan natin ng strategic ipon hacks o yung mga paraan para hindi tayo mabigla tuwing sasapit ang pasukan o tuwing may biglaang kailangan sa eskwelahan. Hindi sapat na mag-ipon lang. Kailangan nating mag-ipon ng may plano at sistema para masiguradong ang bawat pisong pinaghihirapan natin ay talagang mapupunta sa pag-unlad ng ating mga mahal sa buhay. Ang unang diskarte rito ay ang pag-focus sa educational insurance o plans habang bata pa ang iyong mga kapatid o habang malayo pa ang kolehiyo. Maraming mga financial institutions sa Pilipinas ang nag-o-offer ng mga educational funds na pwedeng hulugan ng maliit na halaga buwan-buwan na lalago sa paglipas ng panahon dahil sa compound interest. Isipin mo na lang ka-daily na ang pag-invest mo ngayon ay para kang nagtatanim ng puno na magbibigay ng lilim at prutas sa mga kapatid mo pagdating ng araw na kailangan na nilang pumasok sa universidad. Huwag mong hintayin na nandoon na sila sa pinto ng school bago ka maghanap ng pambayad. Mas magaan sa bulsa ang paunti-unting hulog kaysa sa isang bagsakang bayaran na siguradong maglulubog sa iyo sa utang. Ito ang tunay na diskarte ng isang matalinong breadwinner. Ang maging handa bago pa man dumating ang pangangailangan. Isa pang practical na paraan ay ang scholarship hunting, kung saan hindi lang ikaw ang kikilos, kundi pati na rin ang iyong mga kapatid. Turuan mo silang maging masipag sa pag-aaral at tulungan mo silang mag-apply sa mga government scholarships gaya ng DOST, CHED, o kahit sa mga local government units at private foundations. Maraming oportunidad na available pero madalas ay hindi lang natin napapansin o hindi natin sinusubukan dahil sa kakulangan ng impormasyon. Sa ganitong paraan, binibigyan mo ang iyong mga kapatid ng accountability at sense of ownership sa kanilang sariling kinabukasan at higit sa lahat, mababawasan ang pasanin mo sa tuition fees. Ang pera na matitipid nyo sa scholarship ay pwedeng ilaan sa ibang mahahalagang bagay gaya ng health insurance o emergency fund para sa buong pamilya. Mainam din na i-consider ang skill-based education o mga short-term vocational courses para sa mga kapatid na nasa legal age na at gustong makatulong agad sa gastusin. Hindi lahat ng success story ay nagsisimula sa 4-year degree. Minsan, ang mga technical skills gaya ng welding, programming, o culinary arts ay mas mabilis makapagbigay ng trabaho at mataas na sahod. Hikayatin silang kumuha ng mga summer jobs o online tasks para magkaroon sila ng sariling allowance at matutunan ang halaga ng bawat piso. Kapag nakikita nila ang hirap mo, mas magiging inspirasyon nila ito para magsikap din at hindi lang basta umasa sa lahat ng ibibigay mo. Ito ay isang mahalagang life lesson na mas mahalaga pa sa anumang perang may bibigay mo, ang matutong tumayo sa sariling mga paa. Sa huli, ka-daily, siguraduhin mo na ang sistema ng pagbabayad nyo ay direct to school hanggat maaari para maiwasan ang tukso na magastos ang pondo sa ibang bagay. Kapag nakahiwalay na ang budget para sa tuition at direkta na itong naibabayad, mas kampante ang isip mo na check na ang isang malaking responsibilidad para sa taong iyon. Tandaan mo na ang layunin natin ay makatapos sila at magkaroon ng sariling buhay para dumating ang araw na ikaw naman ang makakapag-focus sa sarili mong mga pangarap. Ang bawat sakripisyo mo ngayon ay ang pundasyon ng tagumpay nila bukas. Kaya huwag kang mapapagod maging madiskarte at maging maagap. Kayang-kaya nating lampasan ang anumang financial hurdle, kailangan lang natin ng tamang plano at matibay na paninindigan para sa ating pamilya. Aral number 6. Ang pagbuo ng asset. Paano maging mayaman habang may sinusuportahan? Ka-daily, aminin natin na madalas nating maramdaman na parang liability ang tingin natin sa sarili nating sahod dahil bago pa man ito dumating, ay may nakalaan na agad na pambayad sa utang, kuryente, at tuition ng mga kapatid. Napakahirap mag-isip tungkol sa pag-i-invest o pagbili ng mga bagay na lumalago ang halaga
kung ang priority mo ay masiguradong may pagkain sa mesa araw-araw. Pero alam mo ba, ang tunay na diskarte ng isang wise na breadwinner ay hindi lang ang pagiging magaling sa pagbabayad ng bills, kundi ang pagiging matalino sa pagbuo ng sariling assets kahit gaano pa kaliit ang natitira sa iyo. Kung hindi ka gagawa ng paraan para magkaroon ng income-generating assets, habang buhay kang magiging alipin ng iyong mga responsibilidad. Kailangan mong baguhin ang mindset mo mula sa pagiging tagabayad lang tungo sa pagiging tagapundar para sa iyong sariling kinabukasan. Ang unang step sa pagbuo ng asset ay ang pagkakaroon ng tinatawag nating real estate mindset, kung saan tinitingnan mo ang lupa o bahay bilang isang long-term security para sa iyo at sa pamilya mo. Kung mayroon kang lupang pagmamay-ari, gaya ng nabanggit sa iyong personal na plano na magpatayo ng bahay sa Nueva Ecija, gamitin mo ang mga available na housing loans gaya ng Pag-ibig para simulan ang construction ng paunti-unti. Huwag mong isipin na kailangan mong maglabas ng milyon agad. Ang mahalaga ay masimulan mo ang pundasyon habang malakas ka pa at may kakayahang magbayad ng monthly amortization. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay isang malaking asset dahil inaalis nito ang buwanang gasto sa renta sa hinaharap at nagbibigay ito ng dignidad sa iyong pamilya na mayroon kayong matatag na masisilungan anuman ang mangyari sa ekonomiya. Isa pang matinding diskarte, ka-daily, ay ang pagpasok sa dividend investing o yung paglalagay ng pera sa mga stocks, kooperatiba o MP2 funds na nagbibigay ng dividends o kita taon-taon. Sa halip na i-stock mo lang ang lahat ng ipon mo sa regular na savings account na may napakababang interest, ilagay mo ang isang bahagi nito sa mga investment vehicles na hinahayaan ang pera mo na magtrabaho para sa iyo. Isipin mo na lang na ang bawat shares na binibili mo ay parang mga maliliit na empleyado na kumikita para sa iyo habang ikaw ay busy sa main job mo. Ang kagandahan dito ay pwedeng-pwede kang magsimula sa maliit na halaga, kahit 500 o 1,000 pesos lang buwan-buwan. At kapag pinabayaan mo itong lumago sa loob ng maraming taon, magugulat ka na lang sa laki ng passive income na makukuha mo. Huwag mo ring kalimutan ang kahalagahan ng microinsurance at health coverage para protektahan ang iyong mga assets mula sa mga hindi inaasahang sakuna. Maraming breadwinner ang bumabalik sa zero ang ipon dahil lang sa isang pagkakasakit o aksidente sa pamilya na hindi nila napaghandaan. Ang pagkuha ng abot-kayang insurance ay hindi dagdag na gastos. Ito ay isang asset protection na sisiguradong hindi mo kailangang ibenta ang iyong mga naipundar o ubusin ang iyong invisible fund kapag may emergency. Isipin mo ito bilang isang safety net na sasalo sa iyo para hindi ka tuluyang bumagsak kapag naging mabuway ang iyong sitwasyon. Ang pagiging handa ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal na may bibigay mo sa iyong sarili at sa mga taong umaasa sa iyong lakas. Sa huli, ka-daily, ang pinakamahalagang asset na dapat mong buuin ay ang iyong business fund o yung puhunan para sa pangarap mong negosyo. Huwag kang makontento sa pagiging empleyado habang buhay. Gamitin mo ang iyong mga extra hours para mag-research at mag-test ng maliliit na business ideas na pwedeng lumaki sa hinaharap. Tandaan mo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng iyong sahod, kundi sa dami ng assets na pagmamay-ari mo na patuloy na nagbibigay sa iyo ng pera kahit hindi ka na nagtatrabaho ng sobra. Mag-umpisa ka ngayon, ka-daily, dahil ang bawat pisong nilalaan mo para sa asset ay isang hakbang palayo sa hirap at isang hakbang palapit sa buhay na pinapangarap mo. Kayang-kaya mong maging mayaman habang tumutulong, kailangan mo lang ng disiplina at tamang kaalaman sa pagpapatakbo ng iyong pananalapi. Aral number 7. Crypto at Trading. Ang risk management para sa breadwinner. Ka-daily, aminin natin na nakaka-excite makita yung mga post sa social media tungkol sa mga taong yumaman agad dahil sa crypto o trading.
Bilang breadwinner na laging naghahanap ng paraan para mapalago ang ipon at maabot ang financial growth, natural lang na ma-curious ka kung ito na ba ang sagot sa mga unexpected na bayarin na madalas nating idinadaing. Pero bago ka sumabak at i-all-in ang budget para sa tuition ng kapatid mo, kailangan mong maintindihan na ang trading ay hindi parang loto o sugal. Ito ay isang seryosong laro ng strategy at disiplina. Ang daming bayarin aside from bills, kaya hindi mo kayang basta na lang mawala ang pinaghirapan mong pera dahil lang sa maling click o bugso ng damdamin. Ang crypto ay pwedeng maging blessing, pero pwede rin itong maging bangungot kung hindi mo alam kung paano i-manage ang risk. Ang unang rule para sa ating mga breadwinner, ka-daily, ay ang tinatawag nating portfolio diversification o ang hindi paglalagay ng lahat ng itlog mo sa isang basket. Gamitin mo lang sa crypto ang perang extra or yung halaga na okay lang sa iyo na mawala at huwag mong pakikialaman ang pondo para sa kuryente, pagkain o upa sa bahay. Marami na tayong balita tungkol sa mga pamilyang nagkawatak-watak dahil ang pambayad sa hospital or school ay na-liquidate sa trading. Bilang taga-asikaso ng financial planning ng inyong pamilya, tungkulin mong protektahan ang inyong core capital habang sumusubok sa mga high-risk, high-reward na investments. Isipin mo na ang crypto ay parang pampalasa lang sa ulam. Masarap kapag sakto lang ang dami pero nakaka-high blood kapag sumobra. Pangalawa, kailangan mong maglaan ng oras para sa technical analysis at pag-aaral ng charts bago ka pumasok sa mga platform gaya ng MEXC or XNES. Huwag kang basta makikinig sa mga hype or tips ng mga influencers na hindi naman kilala ang sitwasyon mo bilang breadwinner sa Metro Manila. Ang pagbabasa ng charts at pag-intindi sa market trends ay magsisilbing mapa mo para hindi ka maligaw sa gitna ng pabago-bagong presyo ng Bitcoin at iba pang coins. Tandaan mo, ka-daily, na ang kaalaman ang pinakamagandang investment mo rito. Kapag alam mo ang ginagawa mo, mas nababawasan ang kaba at mas nagiging logical ang bawat desisyon mo sa pag-trade. Huwag kang magmadali. Mas mabuting maging mabagal na kumikita kaysa mabilis na nawawalan ng lahat. Napaka-importante rin ka-daily na magkaroon ka ng stop-loss discipline o yung pagtatakda ng limitasyon kung hanggang saan lang ang kayang mawala sa bawat trade na gagawin mo. Maraming traders ang natatalo ng malaki dahil sa hope na babalik pa ang presyo kahit sad-sad na ito hanggang sa ma-wipe out na ang buong account nila. Bilang breadwinner, kailangan mong maging ruthless sa pag-cut ng losses para hindi maapektuhan ang kabuhayan ng iyong mga mahal sa buhay. Isipin mo na ang stop loss ay parang insurance sa sasakyan. Ayaw mo itong gamitin, pero laking pasalamat mo na nandoon ito kapag nagkaroon ng aberya. Ang disiplina sa emotion ang maghihiwalay sa iyo sa mga taong nasusunugan ng pera at sa mga taong unti-unting nakaka-build ng yaman sa digital space. Sa huli, ka-daily, laging maging mapanuri laban sa mga get-rich-quick schemes o mga investment scams na kumakalat sa internet na nangangako ng dobling kita sa loob ng isang linggo. Laging tandaan ang principle na if it's too good to be true, it probably is. Lalo na sa mundo ng crypto kung saan ang daming naghahanap ng mabibiktima. Manatili ka sa mga legit na platforms at laging mag-invest sa sariling research o DYOR bago maglabas ng kahit isang piso. Ang layunin natin ay building wealth at personal growth para sa long term, hindi ang panandali ang swerte na pwedeng bawiin sa iyo anumang oras. Mag-focus ka sa proseso, matuto sa bawat pagkakamali, at siguraduhin na ang bawat trade mo ay isang hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan para sa iyo at sa iyong pamilya. Aral number 8. Pag-optimize ng lifestyle. Ang diskarte sa pagtitipid ng hindi naghihirap. Ka-daily, aminin natin na kung minsan, ang pinakamalaking kalaban ng ating budget ay hindi ang mga malalaking gastusin,
kundi ang maliliit na leakage sa ating lifestyle na hindi natin napapansin. Yung tipong akala mo ay sapat na ang sahod mo, pero pagdating ng dulo ng buwan, nagtataka ka kung bakit parang bulanan naglaho ang pera mo samantalang wala ka naman biniling mamahalin. Marami sa ating mga breadwinner ang nahihirapan dahil sa dami ng unexpected na bayarin, gaya ng groceries at allowances. Kaya naman, ang pag-optimize ng iyong lifestyle o ang pag-aayos ng iyong pang-araw-araw na gastos ay isang napaka-importanting skill para masiguradong may matitira para sa ipon at building wealth. Hindi ibig sabihin nito na magpapakagutom ka. Ang ibig sabihin lang ay magiging mas madiskarte ka sa bawat pisong lalabas sa iyong pitaka. Ang unang step dito ay ang tinatawag nating bulk buying strategy, kung saan mamimili ka ng mga non-perishable items gaya ng sabon, toothpaste at bigas ng bultuhan imbes na tingi-tingi sa sari-sari store. Kung susumahin mo, ka-daily, mas malaki ang natitipid mo sa wholesale prices at nababawasan pa ang iyong gastos sa pamasahe o pagod sa pabalik-balik na pamamalengke. Isipin mo na lang na ang bawat 5 pesos o 10 pesos na natitipid mo sa bawat item ay pwedeng mapunta sa iyong invisible fund para sa mga biglaang pangangailangan ng iyong mga kapatid. Sa ganitong paraan, hindi ka lang basta nagtitipid, kundi bumubuo ka rin ng inventory sa bahay para hindi ka magulat na wala na palang stock ng kailangan nyo sa gitna ng gabi. Pangalawa, kailangan nating maging master sa meal planning para maiwasan ang tukso ng pag-order ng pagkain sa labas o pagpapadeliver na madalas ay doble ang presyo dahil sa service fees. Subukan mong maglaan ng oras tuwing weekend para mag-isip ng lulutuin para sa buong linggo at i-prepare na ang mga rekado para mabilis na lang magluto pagkatapos ng trabaho. Bilang breadwinner na nagtatrabaho sa Metro Manila, alam nating napakahirap labanan ng pagod, pero ang pagbabaon ng sariling pagkain ay isa sa pinakamalaking financial growth hack na pwedeng mong gawin. Bukod sa nakatipid ka na, mas masustansya pa ang kinakain mo at ng iyong pamilya na isang paraan din para maiwasan ang malaking gastos sa pagpapahospital sa hinaharap. Huwag mo ring kalimutan ang energy efficiency audit sa inyong bahay para mapababa ang buwanang bill sa kuryente at tubig. Turuan mo ang iyong mga kapatid na maging responsable sa pagpatay ng ilaw or electric fan kapag hindi ginagamit at i-check kung may mga tagas ang gripo na dahan-dahang umuubos sa inyong budget. Sa kulturang Pinoy, madalas nating balewalain ang mga ganitong maliliit na bagay, pero sa dulo ng buwan, ang bawat watt at bawat patak ng tubig ay may katumbas na halaga. Ang disiplina sa loob ng tahanan ay refleksyon din ng iyong disiplina sa pera, kaya mahalaga na ang lahat ng kasama mo sa bahay ay kaisa mo sa layuning ito. Sa huli, ka-daily, magkaroon ka ng subscription cleanup at i-check ang iyong mga monthly apps o digital services na baka naman hindi na nagagamit pero patuloy na nagbabawas sa iyong bank account. Mula sa mga streaming sites hanggang sa mga premium features ng apps, kung hindi ito nakakatulong sa iyong trabaho o hindi naman talaga nagbibigay ng value, i-cancel mo na agad. Ang bawat 100 pesos na matitipid mo rito ay pwedeng gamitin para sa iyong investment o pambayad sa tuition ng mga kapatid mo, gaya ng nabanggit sa comment ng ating ka-daily. Tandaan mo na ang tunay na ginhawa ay hindi nagmumula sa pagpapakitang tao, kundi sa pagkakaroon ng control sa iyong finances at sa katahimikan ng isip na sapat ang iyong resources para sa iyong pamilya. Aral number 9. Ang transition period, paghahanda para sa iyong sariling pag-alis. Ka-daily, aminin natin na darating ang araw na kailangan mo ring isipin ang sarili mong buhay, ang sarili mong pamilya, at ang mga pangarap na pansamantala mong isinantabi para sa iyong mga kapatid. Napakahirap pag-usapan ng exit strategy o ang pag-graduate sa pagiging main breadwinner dahil madalas itong misinterpreted bilang pag-iwan sa responsibilidad o pagiging walang utang na loob. Pero ang totoo,
Ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa pamilya mo ay ang pagiging handa mo sa iyong sariling transition period, kung saan hindi ka na lang basta taga-suporta, kundi isang independenteng individual na may matatag na pundasyon. Ang daming bayarin gaya ng tuition at allowance na madalas nating pasanin, kaya kung hindi mo paplanuhin ang iyong pag-level up, baka habang buhay ka na lang na nakatali sa sitwasyong ito. Kailangan mong magkaroon ng malinaw na timeline kung kailan ka magsisimulang mag-focus sa sarili mong personal growth at financial growth para sa iyong kinabukasan. Ang unang diskarte sa transition na ito ay ang pag-upgrade sa iyong career sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga in-demand skills na magpapataas sa iyong sahod ng mabilis. Huwag kang makontento sa posisyon mo ngayon. Maghanap ka ng mga certifications or trainings na pwedeng gawin online na magbibigay sa iyo ng edge para makakuha ng mas malaking income stream. Isipin mo na ang bawat oras na nilalaan mo sa pag-aaral ay investment para mas mabilis mong mabuo ang pondo na kailangan ng pamilya mo at para magkaroon ka rin ng sapat para sa iyong sarili. Kapag mas mataas ang kinikita mo, mas madali mong matatapos ang mga obligasyon sa mga kapatid mo at mas mapapabilis ang iyong paglipat tungo sa pagbuo ng sariling buhay. Ang layunin natin ay hindi lang kumita para sa iba, kundi ang maging financially free rin tayo sa huli. Pangalawa, kailangan mong simulan ang pagbuo ng iyong networking at personal brand sa industriyang gusto mong pasukin o sa negosyong balak mong itayo. Gamitin mo ang iyong social media presence para ipakita ang iyong expertise at kumonekta sa mga taong pwedeng magbigay sa iyo ng mas magandang opportunities. Bilang isang social media strategist at content creator na si Edward Giles, alam mo ang power ng digital connections para sa business growth. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa 4 na sulok ng iyong kasalukuyang trabaho. Lumabas ka sa comfort zone mo at humanap ng mga mentors na gagabay sa iyo sa susunod na chapter ng buhay mo. Ang mga koneksyon na mabubuo mo ngayon, ang magsisilbing tulay mo kapag handa ka na ring mag-resign or magpalit ng career path. Napaka-importante rin na bago ka tuluyang mag-graduate sa pagiging breadwinner, ay meron ka ng nakalaan na emergency fund completion na sasapat sa 6 hanggang 12 buwang gastos ng pamilya mo. Ito ang magsisilbing buffer nila habang nag-a-adjust sila sa bagong setup kung saan hindi na ikaw ang pangunahing nagpapasok ng pera. Isipin mo ito bilang isang final gift na magbibigay sa kanila ng seguridad at magbibigay naman sa iyo ng peace of mind na hindi sila magugutom habang inaasikaso mo ang sarili mong pag-unlad. Ang pagkakaroon ng ganitong pondo ay tanda ng iyong pagiging responsable at mapagmahal na kapatid na hanggang sa huli ay nag-iisip para sa kapakanan ng lahat. Huwag kang aalis o maglilipat ng focus ng walang sapat na safety net dahil baka mapilitan ka ring bumalik sa simula kapag nagkaroon ng aberya. Sa huli, ka-daily, dapat ay malinaw ang iyong 5-year financial plan, gaya ng iyong target na transition sa 2031. Isulat mo ang mga goals mo mula sa pagpapatayo ng bahay sa Nueva Ecija hanggang sa pagpapatakbo ng sarili mong automated systems para sa business. Ang pagkakaroon ng nakasulat na plano ay magsisilbing kompas mo para hindi ka mawala sa landas sa tuwing nadadala ka ng emosyon o ng mga unexpected na bayarin. Tandaan mo na deserve mo ring maging masaya at magkaroon ng sariling pamilya na bibigyan mo ng komportableng buhay. Ang sakripisyo mo ngayon ay may katapusan. At ang katapusang iyon ay ang simula ng isang mas maningning na bukas para sa iyo at para sa lahat ng taong minamahal mo. Aral number 10. Ang spiritual at moral anchor, ang dahilan ng iyong pagpupursige. Ka-daily, sa dami ng pinagdaanan nating aral, mula sa pag-set ng boundaries hanggang sa pagbuo ng assets, posibleng dumating ang point na itanong mo sa sarili mo, para saan pa ba ang lahat ng pagod na ito? Sa gitna ng puyat sa pag-e-edit ng videos, sa stress ng pagbabalanse ng budget, at sa kaba tuwing may unexpected na bayarin,
Madaling mawala ang gana kung wala kang malalim na why o dahilan. Ang pagiging breadwinner ay hindi lang usapin ng pera. Ito ay usapin ng puso at paninindigan. Kailangan mo ng isang spiritual at moral anchor na magsisilbing anchor mo sa tuwing binabagyo ka ng problema para hindi ka basta-basta matangay ng lungkot o kawalan ng pag-asa. Isipin mo na ang bawat patak ng pawis mo ay may katumbas na halaga na hindi lang nasusukat sa piso kundi sa pagmamahal na ibinibigay mo sa iyong pamilya. Ang unang dapat mong gawin, ka-daily, ay ang i-define ang iyong true purpose o yung mukha ng mga tao na nagbibigay sa iyo ng lakas tuwing gusto mo nang sumuko. Kapag pagod ka na sa trabaho o side hustles, isipin mo yung ngiti ng kapatid mo kapag nakapagtapos siya o yung seguridad na nararamdaman ng pamilya mo dahil alam nilang nandyan ka. Ang pag-aalay ng iyong paghihirap para sa mas mataas na layunin, maging ito man ay para sa Diyos, sa pamilya, o sa iyong pangarap na personal growth, ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa bawat sakripisyo mo. Huwag mong tingnan ang sarili mo bilang biktima ng sitwasyon, kundi bilang isang bayani na binigyan ng pagkakataong baguhin ang takbo ng buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Ang tamang mindset ang maglalayo sa iyo sa burnout at magbibigay sa iyo ng peace of mind kahit gaano pa kahirap ang situation. Pangalawa, mahalaga ang pagkakaroon ng gratitude practice o ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na dumarating sa iyong buhay. Madalas tayong mag-focus sa kung anong kulang o kung anong bayarin ang hindi pa tapos, pero nakakalimutan nating magpasalamat na mayroon tayong kakayahang kumita at tumulong. Kapag binabago mo ang focus mo mula sa problema patungo sa pasasalamat, mas nagiging magaan ang iyong pakiramdam at mas nakaka-attract ka ng positibong energy at opportunities para sa inyong financial growth. Maglaan ka ng sandali bago matulog para magpasalamat sa mga small wins, gaya ng pagiging ligtas ng pamilya o ang pagkakaroon ng pagkain sa mesa. Ang pasasalamat ay isang mabisang gamot sa stress na hindi nabibili ng kahit anong pera sa mundo. Huwag mo ring kalimutan na ikaw ay bumubuo ng isang legacy na magsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon ng inyong pamilya. Ang bawat strategic ipon hack at bawat disiplina na itinuturo mo sa iyong mga kapatid ay hindi lang para sa ngayon, kundi para maging matatag din silang tao sa hinaharap. Isipin mo na ang iyong paghihirap ngayon ay ang pundasyon para hindi na nila maranasan ang hirap na dinanas mo at para magkaroon sila ng mas magandang panimula sa buhay. Ang pagiging breadwinner ay isang paraan ng service na nagpapaganda ng iyong character at nagpapatibay ng iyong pananampalataya sa sarili at sa tadhana. Kapag alam mong may mas malaking picture ang iyong ginagawa, mas madali mong matatanggap ang mga hamon ng may kasamang pag-asa at determination. Sa huli, ka-daily, maniwala ka na ang bawat sakripisyo mo ay may katumbas na gantimpala sa tamang panahon. Maaaring hindi mo pa ito nakikita ngayon, pero ang iyong sipag, tiyaga, at pagmamahal ay unti-unting nagbubunga ng tagumpay na hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng umaasa sa iyo. Huwag kang mawalan ng pananalig dahil ang The Filipino Daily ay hindi lang channel para sa financial advice, kundi isang komunidad na kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Tandaan mo, ka-daily, na ang iyong pangalan at ang iyong kwento ay magiging patunay na kayang lampasan ng isang masipag na Pinoy ang anumang pagsubok basta't may tamang anchor at direksyon sa buhay. Laban lang, ka-daily, dahil ang pinakamagandang parte ng iyong kwento ay nagsisimula pa lang. Bilang pagtatapos ka daily, tandaan mo na ang pagiging breadwinner ay isang marangal na misyon, pero hindi ito dapat maging dahilan para maubos ang sarili mo. Mula sa pagset ng mga boundaries hanggang sa pagbuo ng mga assets at pag-aaral ng mga digital skills, ang layunin natin ay hindi lang basta makabayad ng mga bayarin, kundi ang makamit ang tunay na financial growth at personal growth para sa ating kinabukasan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment dito sa baba.
sa tungkol sa mga aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba at mabasa nila. At para sa mas marami pang content na kagaya nito, mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat po.